Noong unang panahon, sa gitna ng isang malawak at masaganang hardin, ang lahat ng mga gulay ay may kanya-kanyang katangian na ipinagmamalaki. Ang malasakit at inggit. Ang labanos ay maputi at makinis. Ang kamatis ay mapula at malusog. Ang lingga ay mabango, samantalang ang kalabasa ay may angking tamis at kulay ginto. Sa isang sulok ng hardin, naroon ang isang gulay na maputla, walang lasa at walang espesyal na kulay. Ito ay ang ampalaya. Dahil sa kanyang hitsura, nakaramdam ng matinding inggit ang ampalaya sa kanyang mga kasama. Inisip niya na hindi makatarungan ang pagkakahati-hati ng mga biyaya ng kalikasan. Ang pagnanakaw ng katangian. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat ng mga gulay, nagpasya ang ampalaya na kumilos. Isa-isa niyang pinuntahan ang kanyang mga kasama. Kinuha niya ang kaputian ni labanos. Ninanakaw niya ang kapulahan ni kamatis. Kinuha niya ang tamis ni kalabasa. Siniil niya ang bangis at bangon ng sibuyas at luya. Nang sumapit ang umaga, nagising ang mga gulay na nagtataka. Wala na ang kanilang mga angking ganda at lasa. Sa kabilang dako, nakita nila ang ampalaya na nagniningning sa ganda. Taglay niya ang lahat ng katangian ng bawat gulay sa hardin. Ang hatol ng diwata. Dahil sa kaguluhang ito, bumaba ang diwata ng kalikasan upang alamin ang katotohanan. Nakita niya ang ampalaya na labis ang pagyayabang. Ngunit hindi na itago ng ampalaya ang kanyang lihim. Nang utusan siyang ibalik ang mga katangiang kinuha niya, tumanggi ang ampalaya. Bilang parusa sa kanyang kasakiman at pagnanakaw, nagpasya ang diwata. Pinagsama-sama ng diwata ang lahat ng lasa at kulay na ninakaw ng ampalaya, ngunit dahil sa sama ng loob na nananalatay sa kanyang ugat, ang lahat ng ito ay naging kapaitan. Ang kanyang makinis na balat ay naging makulubot at magaspang bilang tanda ng kanyang panlilinlang. Ang kanyang kulay ay naging madilim na berde na sumisimbolo sa inggit na naghari sa kanyang puso. Ang aral. Simula noon, ang ampalaya ay naging kulubot at mapait. Bagamat hindi siya kagandahan sa paningin at mapait sa panlasa, kalaunan ay natuklasan ng mga tao na ang kanyang kapaitan ay may dalang lunas at sustansya sa katawan. Ipinapaalala ng alamat na ito na ang anumang bagay na nakuha sa masamang paraan ay hindi magbubunga ng tunay na kagandahan at ang pagtanggap sa sariling katangian ng tunay na susi sa kapayapaan.